loved ones, once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay pakikipagtalik sa nagdadalang tao. Okay lang ba to? Normal ba to? Safe ba to? At kailan nga ba sinasabing hindi na pwedeng makipagtalik kapag nagdadalang tao ang inyong partner? So if you do like my content, mga madam and sir, now, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, Facebook page, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! Kapag ang isang lalaki po ay nakipagtalik sa kanyang misis na nagdadalang tao, ay sinasabi naman pong safe ito. Yes po. But there are certain situations po na hindi na rin po talaga ina-allow, hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ito. Kung sakaling meron ka po nitong mga medical conditions na to, situations na to, ay sinasabing pigilan or i-avoid na po natin, huwag na po makipagtalik sa inyong mga mister. So ano ba yung mga situations na yun? Number 1, vaginal bleeding. Ma'am, kung ikaw po ay nakakaranas na ng pagdurugo, heavy man, or unexplained, hindi mo alam, bigla ka pong dinugo, ay mas mainam pong huwag nang makipagtalik at magpakonsulta na sa inyong OBGYN. Bakit po? Ang bleeding po sa first trimester, pwede po kasing sign yan ng miscarriage. Pwede rin pong sign yan ng ectopic pregnancy. Next, number 2, kung kayo naman po ay naglilik na ang inyong panubigan, hindi na po dito ina-allow ng doktor o ng any medical professions na kayo po ay makipagtalik. Bakit po? Increase na po dito ang infection. Pwede na pong mahawa si baby. Next, kung sakali pong meron kayong incompetent cervix, normally po kasi dapat sa loob ng 9 na buwan, ang cervix po na nagdadalang tao ay sarado. Ito po lamang ay magbubukas kapag po magde-deliver na baby. Ano yung sinasabi kong pagbubukas? Meron po kasi dyan tinatawag na mucus plug. Barrier po yan para kung sakali pong makikipagtalik kayo sa inyong mister, ay hindi po papasok. Hindi po pupunta ang similya ni mister hanggang doon kay baby. Protection din po ito sa kahit na anong bacteria or any microorganisms para siya ay magkaroon ng infection. Tandaan po, kapag incompetent po ang cervix nyo, pwede po ito magbukas, at kapag ito po ay nagbukas, probably po, pwede po magkaroon ng premature labor, pwede po kayong magkaroon ng miscarriage o maagasan. And lastly po, kung sakaling meron po kayong history ng preterm labor, kung kayo naman po ay merong dinadalang twin pregnancies, kapag po ikaw po ay merong history or sabi natin meron ka rin po ngayon na STI, ay mas mainam pong hindi muna magkaroon ng talik at magpakonsulta muna po sa inyong OBGYN. Kasi napakataas po ng tsansa na posible po kayong mag-deliver ng baby at risk po ito sa infection. Laging tandaan, mas mainam po muna magtanong sa inyong partner na nagdadalang tao kung comfortable pa po ba siyang makipagtalik. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching, and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today. So maraming salamat po. God bless!